dumako sa ating panibagong aralin. Nais ko pong anyayahan ang lahat na magsitayo at mag-pray sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you po sa panibagong araw at patawarin niyo po kami sa aming mga sala. Gabayan niyo po kami sa araw na ito. Yun lamang po at maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, grade 6. Bago kayo tuluyang maupo, pakipulot muna ang mga kalat na nasa paligid ninyo at ilagay sa tamang basurahan. Pwede na kayong magsiupo. Atin munang i-check ang ating attendance. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, sabihin nyo lamang ay present. Malinaw ba? Mabuti naman at walang lumiban sa ating klase. Bago tayo dumako sa ating bagong tatalakayin, nais muna natin magbalik-aral sa huli nating tinalakay. Ano ang huli nating tinalakay? Tama. Ito ay patungkol sa People Power 1. Gusto ng mamamayan na magkaroon ng pagbabago sa bansa, kaya nagkaroon ng People Power 1. Nangyari ito nang si Juan Ponce Enrile ang namumuno at ang vice chief naman si General Fidel Ramos. So ngayon, kailan naman nangyari ang unang EDSA People Power? Mahusay, nangyari ito noong February 22 hanggang 25, 1986. Ngayon, kailan naman ito nagwakas? Tama. Nagwakas naman ito noong February 25. Mahusay ang inyong lahat ng kasagutan. Natutuwa naman ako dahil naalala niyo yung huli nating itinalakay. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. So, bago tayo dumako sa bagong aralin, magkakaroon muna tayo ng laro. Handa na ba kayo? So, ang tawag sa number na ito is coding number. Hanapin nyo yung katumbas ng letra sa number. So, halimbawa, number 16. Ano ba ang number 16? Letter E. So, dito yan. So, sino ang gusto sumagot? Ang sinasabi sa number 1 is, ito ay ang mga karapatan na pag-aari ng mga individual na tao para sa mga pag-unlad ng sariling pagkatao at kapakanan. Sino ang gustong magsagot? So, ang number 1 daw is personal na karapatan. Palakpakan natin siya. So, sinong gusto sumagot sa number 2? Ganun lang din siya gaya ng ginawa niyo sa... Sinong gusto sumagot sa number 2? Ang sinasabi naman dito, ito ang mga karapatan ng tao na bumuo ng pamayanan upang isulong ang panlipunan. So, tama ang kanyang
sagot dito naman is panggrupo ng karapatan. So, natutuwa ako sa inyo at nasagutan nyo ang ating laro. So, ang ating tatalakayin ngayon is yung dalawang nabuo nating karapatang pantao. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang dalawang karapatang pantao, bago tayo magsimula, maaari bang magsiupuan lahat at magsipakinig? So, nahahati ang karapatang pantao sa dalawa. Una is yung individual or personal. Pangalawa naman is yung panggrupo or kolektibong karapatan. So, magsisimula tayo sa unang karapatan. Handa na ba kayo? Ang una natin tatalakayin is individual or personal na karapatan. From the word personal na karapatan, pansarili natin. Meron tayong 5 karapatan. Ang una is karapatang sibil. Tumutukoy ito sa karapatang pantao na mabuhay ng malaya at mapayapa. Pangalawa naman is karapatang politikal. Karapatan ng taong bumoto. Number 3, karapatang panlipunan. Karapatang panlipunan, karapatan ng tao na mamuhay sa lipunan. Ang 4 is karapatang pangkabuhayan. Dito naman is karapatang pangkabuhayan, karapatan ng tao na mamuhay ng desente. And then yung last, karapatang kultural. Karapatang kultural. Karapatang sumali sa buhay kultural ng pamayanan. Naiintindihan nyo ba? Kung ganon, sino ang makapagsabi sa akin ng 5 personal na karapatan? Mahusay. Dumako na tayo sa pangalawang karapatan, which is yung panggrupo or kolektibong karapatan. So, sinasabi dito na ang karapatang pantao ang bumubuo sa pamayanan upang maisulong ang pamayanan gamit ang likas na yaman. Ngayon, dumako na tayo sa karapatang pantao sa artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas. Ilan sa mga karapatang pantao ang nasa Bill of Rights? Article 5. Tumutukoy ito sa pagboto. Article 2. Tungkol naman ito sa mga deklarasyon at prinsipyo ng patakaran at estado. Article 13. Katarungan at panlipunan at karapatang pantao. Article 12. Pambansang ekonomiya at patrimonya. At ang panghuli, Article 14, edukasyon, agham at teknolohiya, sining, kultura at sports. So, ano nga ba ang karapatang pantao na nasusulat sa deklarasyon ng mga prinsipyo? Article 2, sino gusto magbasa? Pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao at paggarantya ng buong respeto sa karapatang pantao. Pagkilala sa karapatan ng pamilya at pagpapalakas ng pamilya. Pagsulong at pagbigay proteksyon sa pisikal, moral, espiritual, intelektual ay panlipong ng kapakanan ng mga kabataan. Pantay-pantay na karapatan sa harap ng batas sa mga kababaihan at kalalakihan. Proteksyon sa karapatan, pangkalusugan at balanse at malinis na kapaligiran ng tao. Pagsulong ng kalayaan at pag-unlad ng tao. At pagkilala at pagsulong ng mga karapatan ng mga pamayanang kultural. Lahat ng mga Pilipino ay sakop ng batas na ito, kaya dapat nating sundin ang mga ito. Ngayon, tandaan niyo lahat ng iyong binasa. Ngayon naman, narito ang karapatang sibil. Sino gusto magbasa? Karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng mga ari-arian. Karapatan sa makatarungang proseso at pantay na proteksyon ng batas. Karapatan ng tao sa tamang pamamahala ng katarungan.
Tandaan nyo ulit ang yung binasa. Naiintindihan nyo ba? Sino ang may katanungan? Kung wala ng katanungan, ako naman ang magtatanong sa inyo. Magtaas lamang ng kamay kung gustong magsagot. Hulaan nyo lang kung alin ang 5 uri ng personal na karapatan. Number 1, tinutukoy dito ang karapatang bumoto. Tama. Number 2, tinutukoy dito ang karapatan ng taong lumahok sa buhay kultural ng pamayanan. Tama. Number 3, tinutukoy dito ang karapatang mamuhay ng disente. Tama. Number 4, tinutukoy dito ang karapatang mabuhay ng tao sa isang lipunan. Tama. And then last, tinutukoy dito ang karapatang mabuhay ng malaya at payapa. Tama. Ngayon na alam ko na naunawaan nyo talaga ang ating aralin, kumuha kayo ng isang papel at sagutan ang mga tanong na sumusunod. Meron lamang kayong 30 minutes para sagutan ang mga katanungan na ito. You may start now. Okay class, finish or not finish, pass your paper. Bago tayo magtapos sa araw na ito, magbibigay ako sa inyo ng assignment, which is yung maghahanap kayo sa internet ng iba pang mga karapatang pantao. So, magbigay lamang kayo ng 10 karapatan. Maliwanag ba? Kung wala nang katanungan ng lahat, magsitayo ang lahat at tayo ay magko-closing prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa araw na to at sana po marami po nagtunan ng aking mga estudyante. At sana makauwi po sila ng maayos at ligtas. Yun lamang po. Thank you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good day, class. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ingat kayo sa pag-uwi.